morning. So, before we proceed po sa ating message, hayaan nyo naman pong basahin ko po muli ang ating text sa Romans chapter 3 verses 21 to 22. This time naman po sa Tagalog. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Romans chapter 3 verses 21 to 22. At babasahin ko po sa Tagalog naman para sa ating karagdagang kaalaman. At ganito po ang sinasabi, Romans 3:21 to 22, datapwat ngayon bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, happy anniversary po, Sola Gratia Christian Fellowship. And let me say that it is a blessing for me and my family to be here with you, celebrating today God's faithfulness to you these past 22 years. And it was on May 2 nga, nung nakatanggap ako ng isang message or invitation mula kay Pastor Jairo para ihatid sa inyo ang magandang balita sa umagang ito. At ang tema na binigay po sa akin ay Faithful Through the Ages. And so I am honored to be here and consider it my privilege to be standing here and ministering to you today. Faithfulness, or sa Tagalog ay katapatan. Kapag pinag-usapan natin o kapag sinabi ang salitang katapatan or faithfulness, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Whenever we talk about faithfulness, may konsepto po tayo na natutugunan po ang ating mga pangangailangan. Lahat ng physical na needs natin, walang pagkukulang, hindi nagkukulang at payapa ang buhay, hindi magulo. Maayos ang ating kalusugan, walang karamdaman, and there's nothing to worry about. Hence, the needs we perceive are met based on God's providence because He is a good provider. But God is not only a good provider to His children, He is also sovereignly faithful. What this means is that mayroong binitawang pangako ang Diyos na Kanyang tutuparin sa takdang panahon, regardless of the challenges or difficulties or what we people think. Nang dalawin po ng Diyos si Abraham at tumawa si Sarai sa pangako ng Diyos na magkakaroon sila ng anak sa kanilang katandaan, tinanong po ng Diyos si Abraham, is anything too difficult for the Lord? And then, on that same day, a year after, nanganak si Sarai ng isang lalaking sanggol ayon sa pangako ng Diyos. In the scriptures, mga kapatid at kaibigan, God is revealed as a promise-making God. Kapag pinag-aralan natin po ang kasaysayan ng kaligtasan, makikita natin that what God has promised to His people, He keeps. And therefore, He is not only a promise-making God, He is also a promise-keeping God. Sabi po ni Moises sa mga generation ng Israelites na papatawid na sa Ilog Jordan, sa Deuteronomy 7:9, know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000th generation with those who love Him and keep His commandments. He is faithful to 1,000 generations of those who love Him. Sabi rin po ni Ethan the Ezrahite sa Book of Psalms, sa Psalm 89 verse 1, I will sing of the loving kindness of the Lord forever. To all generations I will make you known
or I will make known your faithfulness with my mouth. Ang faithfulness po o katapatan ay isang katangian po ng Diyos. As we study God's faithfulness through the ages, you can expect our sermon today would sound like a survey po. Babaybayin po natin ng Old Testament promises po ng Panginoon. Pero wag niyong expect na parang katulad sa seminary na ganong kadetalye. We only limited lang po ang time natin. So, babaybayin po natin ang Old Testament promises ng Panginoon whenever we talk about the faithfulness of God. So, brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na sa pamamagitan ng ating pag-aaral ngayon, ay makilala po natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Whenever we talk about faithfulness, it always involves God's promises and God keeping those promises sa kanyang bayan. At naway pagkaloob ng Panginoon ang mga bagong naisin upang makilala pa natin siya sa kanyang salita. Habang nabubuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As we now approach yung ating passage, ganito po ang ating magiging tanong. How is God faithful through the ages by revealing His righteousness at the present time? How is God faithful through the ages by revealing His righteousness at the present time? Itong aklat ng Romans or yung letter ni Apostol Pablo sa mga Christians in Rome ay sinulat po niya at a time when may lumalawig at lumalawak po ang ministry doon sa Kapitolyo sa Roma. At may nagbalita po kay Apostol Pablo na mayroon ngang ministry opportunity doon sapagkat wala pang apostol na nagpupunta sa Rome at the time of writing. At natuwa si Pablo dahil natanggap niya ang balitang ito. Ngunit hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na pumunta doon. Kaya ang ginawa niya, sumulat siya sa kanila. Nasiyahan siya at sumulat po siya ng, yung sabi ng mga theologians, ang Book of Romans is like a mini Bible. Sinummarize ang buong scripture sa isang liham. At dahil hindi pa nila siya kilala, pinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ni Kristo Jesus. Sa chapter 1, makikita po yon. Isang apostol at itinalaga para sa magandang balita ng Diyos. Itong magandang balita ay namunga sa kanyang buhay at ministeryo na ng kagalakan, ng pag-ibig at pananabik na ipangaral ito sa kanila. Sabik siyang ipangaral at sabi niya sa chapter 1, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat dito pinahayag ang katuwiran ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. Unang-unay sa Hudyo at ganun din sa mga Griego. So, it is only by this righteousness then from God that man will have a right standing before Him. Nag-quote pa nga si Apostol Pablo mula sa Old Testament sa Habakkuk 2:4 in Romans chapter 1 at sabi niya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po sa chapter 3 verses 1 to 20, pinaliwanag ngayon ni Pablo na parehong Hudyo at Hentil. Pag sinabi pong Hentil, yun yung mga hindi Hudyo. Everyone in the empire na hindi Jewish ang ancestry, kung ikaw ay Griego, kung ikaw ay Romano at iba pang nationality within the empire, you are considered Gentile. So whenever they talk about Gentiles, hindi Hudyo yun. Tayo po ba ay Hentil? Sa mata ng mga Hudyo, tayo po ay Hentil. Ngunit sa kaharian po ng Diyos, there is neither Jew nor Gentile. So dito, sumulat po siya at pinaliwanag niya na parehong Hudyo at Hentil ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng kasalanan. Dahil pinahayag ng Diyos ang kanyang kautusan, nakilala natin ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Therefore, walang sino man ang maaaring magdahilan sa kanyang harapan.
Walang mapapawalang sala sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan o ayon sa ating mabubuting gawa o gawa ng ating mga kamay, at walang maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating katuwiran. Dahil sa ating kasalanan, lahat po tayo ay nasasakdal. And this leads us now dito sa verse 21. At ganito po ang sinasabi, "But now apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets." Sabi po niya, but now, apart from the law. This indicates po na may pagkakaiba or merong contrast. May pagbabago from the previous passage. In the Old Testament, noong ibigay ng Diyos ang kautusan, it was His way of revealing Himself to them and how they might relate to them. It is interesting dahil hindi natin kailangang hulaan kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Diyos na ito. Siya ang kataas-taasan at tayo ang nandito sa pinakababa. And yet the Bible shows us, the scriptures tell us, how to relate to this God. And he related this, sabi ni Pablo, the Lord revealed this to His people. Nakita ito sa Old Testament at ang requirement daw para makarelate sa Diyos na ito ay ang pagiging matuwid sa kaharapan ng Diyos. At nakita nga din ng kanyang bayan ang kawalan nila ng kanilang kakayahang tumalima sa kanyang kautusan. And therefore, man cannot relate to God dahil sa kasalanan. Sabi nga, for through the law comes knowledge of sin. The law, ang function ng kautusan is never to save. Uulitin ko po, bagamat tinuturo ng kultura natin na, gawin mo ito, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa 10 utos at maliligtas ka, the Bible is clear na ang function ng kautusan ay hindi magligtas. Through the law comes the knowledge of sin. It is a fault finder. And in that same law, God revealed His righteousness to His people. Sabi again ni Pablo dito sa kanyang passage sa Romans chapter 3 verse 21. But now, God is doing something different. God is doing something new. A new age has come. And to be sure, hindi ibig sabihin nun na babaliwalain na natin yung kautusan. The law is still in place. Wala po siyang sinabi na isinantabi o binabaliwala o pinapawalang bisa ang kautusan. It still functions and exposes us of our sin, of our inability na sumunod. Hence, itong katuwiran ay hindi mula sa gawa ng tao. Hindi ito mula sa kaisipan ng tao. Ito ay sa Diyos. This righteousness comes from God. Which makes us think, now, ang katarungan at katuwiran ay hindi po konsepto ng tao. Unang-una, ito ay konsepto ng Diyos. And Paul is saying that God revealed this righteousness apart from the law covenant. Yes, in the Old Testament, pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng kanyang kautusan. But because He is doing something different, something has changed, something new is happening, a new age is coming, God is revealing yung kanyang katuwiran apart from the law. The law is here, it stays in place, but in this new age, God is revealing, and as He acts in history, He is revealing this righteousness that He is giving to His people. Sabi pa niya, the righteousness of God has been manifested. Nasa perfect tense ito. Nangangahulugang nananatili itong righteousness na ito to this very day. Hindi siya na-expire.
So how is God faithful through the ages? By revealing His righteousness at the present time. Dito sa verse 21a, makikita natin that He graciously revealed this righteousness apart from the law. He graciously revealed this righteousness apart from the law. May mga nagsasabi po na kesyo naniniwala sila na salvation is by grace through faith alone in Christ alone. Sabay banat na hindi sila naniniwala na applicable ang 10 utos kesyo New Testament Christian sila. Ang tawag po sa mga ganitong klaseng mga tao ay mga antinomians. Law haters. Antinomians, anti at saka nomos. Anti against nomos, law. They are those who are against God's law and don't find any use for the law. Dahil sabi nila, Christ has done away with the law. Pero, maling interpretation po yun ng scriptures. At maling application ng grace ng Panginoon. Meron naman, on the other hand, there are those na nagsasabi na, pagkatapos mong makakilala sa Panginoon, kailangan mo pang sumunod sa Old Testament. Sa mga practices ng mga Hudyo, para ka maligtas. Ganito ang naging problema ng mga iglesia nung panahon ni Apostol Pablo at saka ng mga apostol. Sabi kasi nitong mga ito, okay naman na nakakilala ka kay Kristo, pero kailangan mo ring magpatuli. Kailangan mong sumunod sa mga Jewish rites or ceremonies. Would you believe na itong ganitong klaseng pananaw ay nakarating din sa Pilipinas? Pwede nyo pong tanungin yung mga ibang mga leaders nyo tungkol sa ganitong practice na kailangan magpakahudyo ka para matanggap ka sa harapan ng Diyos. Itong mga nagpe-prescribe ng Jewish rites and ceremonies para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos, they were not prescribing the law as a code of conduct to love God, but as a means of salvation. In other words, hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Ang tawag po ng panahon nila, ni Pablo, sa mga ganito ay mga Judaizers. At sumulat si Apostol Pablo ng isang libro, ng isang aklat para i-address ang problemang ito because this is false teaching. Ang tawag sa aklat na yun ay aklat ng mga taga-Galacia. And he wrote one whole book para kontrahin ang false teaching na ito. Ang tawag naman dito ay nomism. Kanina, antinomianism. Ito naman ay nomism. And Paul condemned this in his letter to the Galatians. Kasi winawalang kabuluhan nito ang kagandahang loob ng Diyos sa ating ikaliligtas. Siguro naiisip natin, kung may antinomianism on the one hand, may nomism on the left hand, where do Christ followers fall into? True Christ followers are not anti-law, and we are not anti-grace. We love both God's law, and we love God's grace. Sapagkat sa kautusan tulad sa isang salamin, pinapakita nito kung sino talaga tayo. We are lawbreakers because the law functions as a fault finder. We are interpreted, we are called as lawbreakers. And as such, we do not love God in our very nature. Because of our sin, we are not God lovers. At kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Lugmok na lugmok po tayo sa ating kasalanan. The law never told us that it could save, that it could justify, that it could forgive sins. But, sinabi nito, pinahayag nito, that we needed something better. We needed the righteousness that was apart from the law for our salvation. At sa kanyang kagandahang loob, pinahayag ng Diyos ito sa kasaysayan. Sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 21, this righteousness apart from the law was being witnessed by the law and the prophets. Sabi natin that this righteousness is God's activity. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito konsepto ng tao. This is God's. This belongs to God. This is His activity in history.
Ngayon, siguro naiisip natin, ano kinalaman nito sa kanyang faithfulness through the ages? Ganito, para maintindihan natin yung katapatan ng Diyos, whenever the Bible talks about faithfulness, especially to His promises, kadalasan ang pumapasok sa ating isipan ay ganito, He will never leave me nor forsake me. That is true. Pero for us to be able to have a deeper understanding of the gospel in history, maglalakbay lang po tayo sandali sa Old Testament. So I want us to carry our bags, to bring our Bibles, and to remember or recall yung mga stories natin sa Sunday School. Babaybayin na po natin ang Old Testament. Scriptures tell us in the beginning, when God created the heavens and the earth, nilalang tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis. Pinagkalooban niya po tayo ng kapangyarihang mamuno at makipag-fellowship sa Kanya. Nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay at nilalang niya ang tao, hindi naman niya tayo nilalang ng may kasalanan eh. Wala pang kasalanan nun. Ganito nga ang sabi. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Tungkulin po ng tao na pamunuan ang lahat ng pamunuan. Over all the birds in the sky, over every animal in land, or all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. We do not define ourselves. Hindi tayo ang nagbibigay ng definition sa ating sarili. It is God who defines us. Sa panahon natin ngayon, especially itong buwan na ito, itong June na sinasabi nilang Pride Month, at dinidefine nila ang sarili nila kung anong gusto nilang gawin. Naglalagay pa sila ng alphabet. Meron silang L, may G, may B, at wala nang katapusan ang kanilang ginagawa. We do not define ourselves. God has defined us as creating us in His very image and likeness. Ibig lamang sabihin, ganito yung sinasabi sa scriptures. When God looks upon the earth, ang ine-expect niya sa atin ay ibalik sa Kanya ang Kanyang kalwalhatian. That we glorify Him when He looks on the earth. When we rule representing Him. Hindi yung ginagawa natin at niluluwalhati natin ang ating mga sarili. At dahil dito sa ginawa ng Diyos, at meron siyang binigay na command and demand sa tao na maging fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over all the fish of the sea, over the birds of the sky, and over everything, living thing that moves on the earth. We see here yung relationship ng Diyos with all the promises and expectations sa tao extends to all generations of man. Hindi lang yun kay Adan. Ang tawag po dito ay covenant o tipan. At sa Bible, pag tiningnan natin ang tipan, Diyos ang nakikipagtipan sa tao, hindi tao sa Diyos. Uulitin ko po, Diyos ang nakikipagtipan sa tao. At ang covenant ng Diyos dito sa ating unang magulang, this is called the covenant of creation. And it extends to all generations of man. From the very beginning, makikita natin na ang Diyos po ay nais maging malapit sa tao. Saan ka nakakita ng Diyos? Nung panahon nila, lahat ng mga Diyos-Diyosan nila nakapaligid sa kanila, pero walang pakialam. Hanggang sa panahon natin ngayon, lahat ng mga Diyos na ginagawa natin sa ating mga isipan, wala naman talagang pakialam sa atin. Ito ay Diyos. Hindi po Diyos yan. Inukit yan ng kamay. Kahoy yan. Ito po ang Diyos. Hindi po Diyos yan. Bato yan. Pero itong Diyos na nasa scriptures, nais niyang maging malapit sa tao.
and He blesses His people with good things. Maging ang pagdami at pagkakaroon ng asawa, ng mga anak at pamilya at mga iba't ibang saling lahi ay pinagpala niya sila. Kaya nga, hindi dapat pinipigilan yung mga pagpapalang ito, ang pagkakaroon ng asawa, hindi pinipigil ang pagkakaroon ng anak. Sapagkat pagpapala po ito. Pero sa panahon natin, anong sinasabi natin? Ay magastos mag-asawa. Ang problema wala sa Diyos, ay magastos magkaanak. Ang problema ay wala sa Diyos. Tayo po ang may problema. Pagpapala yan. At hindi dapat yan pinipigilan. Ngunit, anong ginawa ng tao? Hindi tayo tumupad. Imbis na pakinggan ng salita ng Diyos, ang pinakinggan ng ating unang magulang ay ang kanilang mga sarili. Ang ginawa nila, specifically, ano nangyari sa Genesis chapter 3? Sabi ng Diyos kay Adan, ay, alagaan mo at ingatan mo ang hardin. Doon pa lang, nagbibigay na ng babala ang Diyos. May parating. Kaya nga, ingatan mo. Ang interpretation nun sa original language, parang ganito yun. Huwag kang matutulog. Magwardya ka dyan. Bantayan mo yan. Ano ginawa ni Adan? Ay, nagising siya isang umaga. Uy, may kausap ang aking misis. Puntahan ko kaya. Imbis na sipain sa mukha yung ahas, ang ginawa niya, abay nakinig pa, nakiisyoso pa. Ito na yung sinasabi ng Panginoon. Ito na yung warning niya na ingatan ko ang hardin. Ay, hindi pa nakinig. Sige lang. Tapos nabi sa kanya nung asawa niya, ito baka gusto mo kumagat. Abay, hindi ka nakinig. So ano nangyari? Nagkasala ang tao. Imbis na makinig sa Diyos, ang pinakinggan nila ay mas mababa pa sa kanila. Ang niluwalhati nila ay yung mas mababa pa sa kanila. Later on, when we read through the scriptures, mababasa natin na itong ahas na ito, siya yung kaaway. In the book of Revelation, this is interpreted as the enemy. Ang problema ng tao, kahit anong gawin niya, hindi na niya maibabalik ang dati. There was no way back to Eden. Kahit anong gawa ng kanyang kamay, there is no way back to paradise. At sa biyaya ng Diyos at kanyang habag, nangako siya na magpapadala siya ng binhi na magdadala ng kaligtasan. Magmumula ito sa binhi ng babae. Siya po ang dudurog sa ulo ng ahas at magtatama ng lahat ng bagay, ng lahat na sinira ng tao sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Dumami ang tao sa balat ng lupa at kumalat din ng kasalanan at kasamaan. Sabi nga ng Diyos, nang sinurvey niya ang buong sangkatauhan ng panahon ni Noe, all the thoughts of the heart of man are evil continually. And so nangako ang Diyos kay Noah na hindi niya hahayaang manaig ang kasalanan hanggat may mga araw at gabi, hanggat tagtanim at mayroong panahon ng tag-ani, tag-araw, tag-ulan, taglamig at tag-init, lalawig ang pangako ng kaligtasan para magtagumpay ang pinangakong binhi. Ang tawag po dito ng scriptures is the covenant of God with Noah. At dumami pa ang tao mula sa lahi ni Noah. Dahil nilipol nga ng Diyos ang sangkatauhan. And God created mankind again from the family of Noah. Pero this did not stop sin. It did not. Creating a new people physically does not cleanse the world of sin. And so muling dumami ang tao at lumawig ang kasalanan sa balat ng lupa.
At habang ang effect ng kasalanan, yung consequences nito ay kumalat sa buong mundo, pinili ng Diyos na gumawa ng isang bansa mula sa isang moon worshipper. Ang pangalan po niya ay si Abram. At bagamat hindi sila magkaanak ng kanyang asawa na si Sarai, pinangako ng Diyos na magiging ama siya ng malaking bansa. At sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang mga angkan sa lupa. Nagkaanak po si Abram. At ang naging pangalan niya ay si Isaac. Si Isaac po ay naging ama ni Jacob. At si Jacob po ay naging ama ng 12 lahi o angkan ng Israel. God was committed to making Abraham a great nation. And this great nation was established at Sinai. At sa kanila pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran at kanyang katarungan sa pamamagitan ng 10 utos. Through the law comes the knowledge of sin. The 10 Commandments were a reminder that they already had a relationship with God. Kaya nga pinahayag sa kanila ang kanyang katuwiran at ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makapasok ang Israel at sa lupang pangako at nagsimula silang magsettle, ang lupang pangako, ito po yung Kanaan. At ang ginawa nila, imbis na sumunod doon sa binigay sa kanila ng Panginoon, paulit-ulit nilang sinira ito. Paulit-ulit nilang binaliwala ang kanilang tipan sa Diyos. Ang sabi nga, pag binasa natin yung aklat ng Judges, paulit-ulit nitong sasabihin, in those days there was no king in Israel, everyone did what was right in his own eyes. Everyone did what was right in his own eyes. Does it not reflect our very world today? Imbis na kilalanin ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, imbis na kilalanin mo ang Diyos na nagpalaya sa iyo, mas pinili nila maging tulad ng mga karatig bansa. Nakikita namin ang gaganda ng mga bansa. Gusto namin maging katulad nila. Ayaw namin sa Diyos na namumuno sa amin. Gusto namin, tingnan nyo sila, may hari sila, may nakaupo sa luklukan. Gusto rin namin nang naghahari sa amin ay tao. Ayaw namin sa Diyos. They rejected God by choosing a human king. At tulad ni Adan, hindi naging tapat si Haring Saul sa Panginoong Diyos. And so pinili ng Diyos si Haring David. At nangako ang Diyos kay Haring David na ang binhi niya ang uupo sa kanyang luklukan at magdadala ng katuwiran at maghahari magpakailanman. Bakit mahalaga itong pagiging hari? Sapagkat ang trabaho po ng hari, the first job ng isang hari ay ituro ang kautusan. Kapag ikaw ay napiling hari sa Israel, ang trabaho mo ay pag-aralan ang kasulatan. Bibigyan ka ng imo-modernize ko na lang. Bibigyan ka ng papel, bibigyan ka ng ballpen, nandyan sa tabi mo ang Bible, isusulat mo yan lahat at ituturo mo yan sa buong bansa. Susunod ka sa kung ano ang sinulat mo at ituturo mo yan sa kanila. Yun ang unang trabaho ng hari. Siya po ay isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Ganun pa man, hindi naging tapat ang sambahayan ni Haring David at mga sumunod na hari sa Panginoon. Hindi nagbago ang spiritual condition. Bagamat may mga teachers na nagsasabi, di ba si King Josiah ay naging mabuting hari? Asan ba si Josiah? Hindi yan. Hindi si King Josiah. Sabi nila, si King Josiah naging mabuting hari. Yes. Pero very shallow ang reforms niya para sa Israel. Hindi yun nagtagal. Hindi nagbago ang spiritual condition ng tao. They were professing to be followers of God, habang kaliwat kanan nilang niloloko ang kanilang kapwa sa salapi, inaagaw ang lupain ng iba, pumapatay, pinababayaan ang mga balo at ulila, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, habang sinasabi nila, kami ay bayan ng Diyos. That is idolatry. Isip natin sa idolatry, ay,
isinantabi yung Diyos, dito ako. Hindi! Sinasabi nila na sila ay worshiper ng Diyos, pero pinagsasabay rin nila. On the other hand, gumagawa sila ng mga inukit ng kamay at doon yumuyukod. At binalaan sila ng mga propeta na hindi sila didinggin ng Panginoon. Sabi ni Prophet Amos, I reject your festivals, nor do I delight in your solemn assemblies. Even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, kahit na sumusunod pa kayo sa akin, to the very letter, I will not accept them, and I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your harps. But let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream. Ang requirement ng Diyos ay righteousness. Sabi rin sa Jeremiah 22:13-17, Woe to him who builds his house without righteousness and his upper rooms without justice, who uses his neighbor's services without pay and does not give him his wages, who says, I will build myself a roomy house with spacious upper rooms and cut out its windows, paneling it with cedar and painting it bright red. Kaya cedar kasi mahal yung cedar noong unang panahon. At yung bright red, yung mga dye nung unang panahon, katulad ng red at purple at blue at indigo, ay mamahalin din. So ang pinupunto nila, ang laki ng ginagastos nyo sa inyong mga bahay at ang gara-gara, who says, I will build myself a roomy house with spacious upper rooms and cut out its windows, paneling it with cedar and painting it bright red. Do you become a king because you are competing in cedar? Nagiging hari ka ba ng Israel sa pamamagitan ng magara mong bahay? Did not your father eat and drink and do justice and righteousness? Then it was well with him. Ibig niyang sabihin, kahit na makipag-compete ka pa sa mundo, kung wala kang katuwiran sa harapan ng Diyos, hindi pa rin yan magpapawalang sala sa iyo sa harapan niya. Nasasakdal ka pa rin, nanganganib ka pa rin ng kahatulan. Sabi pa ni Jeremiah, He pled the cause of the afflicted and needy, then it was well. Is not that what it means to know the Lord? But your eyes and your heart are intent only upon your own dishonest gain, and on shedding innocent blood, and on practicing oppression and extortion. Pinahayag po ng mga propeta na hindi maaaring sambahin ng Diyos nang walang katuwiran. And so nagkasala po ang buong bayan. Hinatulan sila ng Diyos ayon sa consequences ng kanilang tipan sa Kanya. Nahati ang bayan sa dalawa, ang northern kingdom ng Samaria at ang southern kingdom ng Judea. Ang Samaria po ay tinapon ng Diyos sa Assyria. Nung panahong ito, hindi pa lumalaki ang Babylonia. Nung lumaki ang Babylonia, kinain ng Babylonia ang Assyria, and therefore nawala na ang northern kingdom. Ang nangyari naman, tinapon ng Diyos ang Judea doon sa Babylonia para hatulan sila. Doon naging bahagi po si Jeremiah at si Daniel, mababasa natin yon, at yung kanyang mga kaibigan. For 70 years, nanirahan sila sa lupain, hindi kanila. Tinapon sila, tinanggal sila ng Diyos sa kanilang lupain at hinatulan sila doon sa ibang bansa dahil sinira nila ang kanilang tipan sa Kanya. And even though they knew and they had God's law, lalo lang nito in-expose ang kanilang mga kasalanan at ang matinding pangangailangan natin lahat ng tagapamagitan. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:19-20, Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. All the world may become accountable to God, because by the works of the law, no flesh will be justified, or no flesh will be made righteous in His sight. For through the law comes the knowledge of sin. And God promised na magpapadala po siya ng magtutuwid ng lahat. Sabi sa Jeremiah 23:5, Behold, the days are coming, declares the Lord, and I will raise up for David a righteous branch, and he will reign as king and act wisely and do justice and righteousness in the land. Sabi rin ni Prophet Ezekiel, My servant David will be king over them,
and they will have one shepherd. They will walk in my ordinances and keep my statutes and observe them. They will walk in my statutes. They will live on the land that I gave to Jacob my servant, in which your fathers lived, and they will live on it. They and their sons and their sons' sons forever, and David my servant will be their prince forever. Ngayon, meron tayong makikitang difference ngayon. May contrast. If Israel cannot keep God's commandments on one end, dito sa pangako ng Diyos kay Ezekiel, how is it possible that a people will walk uprightly according to God's ordinances? If itong from the time na nakapasok ang Israel sa Kanaan hanggang dito sa panahon ng mga propeta, hindi nga nila masunod-sunod ang kautusan, ano tong sinasabi ng Diyos that a day will come that I will be their God and they shall be my people. Nasusunod sila sa akin. What is this? How can they walk uprightly in God's ordinances? Verse 26 to 28 ng Ezekiel 37. I will make a covenant of peace with them. Once again, God is making a promise. At ang promise na ito ay hindi nakaangkla sa gawa ng tao. Siya ang gagawa. Siya ang nangangako at siya ang gagawa at tutupad ng pangakong ito. It is not anchored on any work of man. Sabi niya, I will make a covenant of peace with them. It will be an everlasting covenant with them. Hindi ito masisira, hindi ito mag-e-expire, hindi ito magiging obsolete. This is for eternity na. At sabi niya, and I will place them and multiply them and will make my sanctuary in their midst forever. My dwelling place also will be with them, and I will be their God, and they will be my people. And the nations will know I am the Lord who sanctifies Israel when my sanctuary is in their midst forever. Siya ang lahat ng gagawa dito sa terms ng new and eternal covenant. It is hinged on God's faithfulness to His promises in ages past, and it is based on His sovereign grace to His people. Both the law, yung lahat ng sinulat ni Moises, at lahat ng sinabi ng mga propeta, both the law and the prophets were witnesses to the promise of this new activity that God was about to accomplish. So how is God faithful through the ages? By revealing His righteousness at the present time. Number 2, verse 21b. The whole Old Testament pointed to this righteousness of God based on His promises. So on the one hand, there is righteousness revealed by God through the law, and there is another righteousness apart from the law based on God's promise. And so how was this righteousness apart from the law revealed to God's people? How was it given? Verse 22 ng Romans chapter 3. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. Nabanggit ko po kanina na ang Christian community in Rome ay hindi pa nakatanggap ng apostolic instruction. At dahil wala pang apostol na bumibisita sa kanila, nagkaroon ngayon ng problema ito. Nagbangayan ngayon yung Hudyo at yung Hentil. Hindi sila magkasundo doon sa pagkakaunawa nila ng panukala ng kaligtasan. May mga nagsasabi on the one hand na kailangan pa nilang magpatuli yung mga Hentil pagkatapos nilang makakilala sa Panginoon sapagkat ang pagtutuli ay sagisag ng pagiging matuwid at kabilang sa sambahayan ng Diyos. Tingin ng mga Hudyo, mas mataas sila at mas higit sila kaysa sa mga Hentil. And so, naging problema ito. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:19, all the world is accountable to God. Kahit na ikaw pa ang naunang nakatanggap ng salita ng Diyos, kahit ikaw pa ang naunang nakatanggap ng tipan sa Kanya, lahat tayo ay nagkasala at karapat dapat nahatulan ng Diyos. Iisa lang ang panukala ng Diyos para sa kaligtasan. Both believing Jews and Gentiles. There is only one plan of redemption and there is no distinction.
It is wrong to think, mga kaibigan, na ang pagliligtas ng Diyos ay sa Old Testament by works, tapos dito sa New Testament by grace through faith in Christ alone. Hindi po. Hindi po nagbago ang isip ng Diyos. Just as it was in the Old Testament, so also in the New Testament. All believers are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Sa Old Testament, nanalig sila sa Diyos at sa kanyang pangako na magpapadala po siya ng tagapagligtas. Tayo naman, from this side of the cross, lumilingon tayo doon sa scriptures, sa nasusulat. Ang pinangakong binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas, ay siya ring binhi ni Abraham na magpapala sa lahat ng bansa. Kasama tayo sa lahat ng bansa. At siya rin ang binhi ni Haring David na magdadala ng katarungan sa mundo at maglalagay ng lahat sa tama. Dahil ang Diyos po ay tuwid na hukom, ang anak ang napagkasunduan ng banal na Trinidad na magiging tagapamagitan at kapalit natin sa kahatulan. Siya ang tumanggap ng hatol at parusa na dapat sa atin. Siya ang tinuring na makasalanan, bagamat hindi siya nagkasala. At tayo ang pinalaya. Buhay niya para sa buhay ko. Buhay niya para sa buhay niyo. Upang tayo na dating nasa pagkaalipin ng kasalanan, na nanganganib sa kahatulan, ay mapawalang sala at mapalaya sa panibagong buhay. Christ satisfied all the demands of righteousness. The law is no longer a threat. It no longer condemns God's people. It no longer condemns Christ's followers. It now tells us how to love God and live for His glory. Summarize lang natin ang ating napag-aralan sa umagang ito. How is God faithful through the ages? By revealing His righteousness at the present time. Number 1, verse 21a, He graciously revealed this righteousness apart from the law. And number 2, verse 21b, the whole Old Testament, ika nga, the law and the prophets, pointed to this righteousness of God based on His promises. And number 3, verse 22, He revealed this righteousness by His grace alone, through faith alone, in Christ alone, for all who believe. Napakaganda ng panukala ng Diyos. And this astounding and wondrous work of righteousness that God has wrought is for whom? Para kanino to? It is for sinners like you. It is for sinners like me na nakikita ang ating mga kasamaan at kalikuan at nanliliit sa harapan ng Diyos at nagsisisi. Kadalasan sa mundong ito, pinag-uusapan natin, katulad sa sermon ko kaninang umaga. Sabi ko, ang dami nating dahilan sa harapan ng Diyos. Nobody's perfect. Pero nagtatago lang tayo doon. The gospel or God's good news is greater than that. God knows, of course, that we are sinners and that we are not perfect in His sight. Kaya nga niya pinadala si Kristo. So ano ngayon ang susunod? How is it good news to know that you are not perfect? It is not good news. And that is why we need this righteousness. It is for sinners like you and me who see that God is just and that He is also justifier of those who have faith in Christ Jesus and Jesus alone. Yun yung binasa ng ating kapatid kanina sa passage. Binuo na niya yung buong thought ni Pablo. That God is just, makatarungan siya, and at the same time, He is also justifier of all those who believe in Christ alone. He is, nagpapawalang sala siya ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Hindi sa sarili nating gawa. Sa gawa ni Kristo. It is for all those who believe. It is for all those whose faith is in Christ, the Lord and bringer of righteousness. Siya ang object of our devotion. He is the object of our hope. Itong gawain ng Diyos ng pagpapawalang sala sa kasaysayan ay gawain ng Diyos bilang hukom.
At bilang hukom, tinuturing niyang matuwid dahil sa kanyang anak na si Hesukristo ang lahat ng sasampalataya sa kanyang anak. Tinuturing niyang matuwid ang nagtitiwala kay Kristo at sa kanyang perfect and finished work. Tulad ng ituring ng Diyos na matuwid si Abraham nang ito'y nanalig sa kanya at sa pangako na pararamihin ang kanyang binhi. But the story does not end there. You see, ang salitang believe sa original language, dito pag binasa natin to sa passage, sa original language, nasa pluperfect tense to, or past perfect tense. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya kay Kristo, those who believe, ay nagpapatuloy. At some point in the past, they came to know Christ, at hanggang ngayon, nagpapatuloy, at magpapatuloy sila hanggang sa pagbabalik ni Hesukristo. They believe and they continue in that. Believing in Christ is not a one-time, big-time thing. It is not a one-time response in the past. It continues, it persists, it perseveres in the face of trials and difficulty until the very end. Ganyan ang belief dito. And so, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, be comforted. Find your comfort in Christ and persevere in Him. Dahil ang ating katubusan ay pinatibay ni Kristo sa Kanyang once and for all perfect and finished work. Hindi na po siya muling bababa para mabuhay at muling mamatay. Hindi na. Pagbalik niya, babalik siya bilang hukom. At lahat tayo ay hahatulan. Ang tanong na lang, pag humarap tayo lahat sa Kanya, sino ang magsasalita para sa atin? Tulad sa isang courtroom, pag nanood tayo ng isang courtroom drama, or kahit manood tayo ng isang trial sa court, hindi ka pwedeng humarap sa isang hukom at ikaw magre-represent sa sarili mo. Kailangan meron kang legal counsel. Ang tanong, pag humarap tayo sa dakilang hukom, sa kataas-taasang hukom, sino ang magsasalita para sa atin? Sino ang magsasabi sa kataas-taasang hukom na bayad na ang kanyang kasalanan? Kung walang magsasalita po sa atin, nasasakdal pa rin tayo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, aba, wala nang dapat na pag-usapan pa. Christ paid it all. Once and for all. On the basis of His new and eternal covenant with His people. Minsan lang, magpakailanman. Absuelto na ang kaso, pinatawad na ang salarin, at pinalaya ang nasasakdal. Kaya nga matatandaan natin, bago mamatay ang Panginoon, nung nandun sila sa upper room, kasama niya ang kanyang mga kaibigan at apostol, nagtipon-tipon sila. That will be the last time they will be celebrating yung Passover. And it would be the first time na babaguhin ng Panginoong Jesus ang mga simbolo ng Passover para maging Lord's Supper. At sabi ng Panginoon sa kanyang mga kaibigan, itinaas ang saro. This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Namatay ang Panginoong Jesus base sa kanyang pangako sa new and eternal covenant with His people. At paalala ito na hindi na tayo iinom pa doon sa galit at puot ng Diyos sa kanya pag siya'y bumalik. Kasi siya na mismo ang uminom nun. At ang pinaiinom niya sa atin ay yung saro ng kasiyahan. At pangako na makakasama tayo sa kanyang bulwagan, makakapasok tayo sa kanyang bulwagan sa walang hanggan. Napakaganda. It is in remembrance of that. And on that great day, it will not be the end. Hindi pa dyan magtatapos ang kwento ng kaligtasan.
It will be the beginning. Doon magsisimula pa lang ang kwento ng walang hanggang pagsasama ng Diyos at tao. At doon natin makikita at mapapatunayan na itong Diyos na ito ay nais from the very beginning na maging malapit sa tao. At ginawa niya yun sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. At hindi niya sinira ang kanyang pangako, bagkus naging tapat pa nga siya. As we close our sermon, allow me to leave with you a quote from R.C. Sproul, isa sa mga kilalang Reformed American theologians who has now gone to be with the Lord. Sa kanyang aklat na The Promises of God, sabi niya, "The hardest thing in the world for the Christian is to live by faith rather than by sight. It is difficult because we never see God. We are not eyewitnesses of the resurrection." Totoo naman. As the first century apostles were. We live on the basis of the testimony of those who went before us. Tama. Which means that we must walk by faith. We are justified by faith, and that means by trusting the Word of God. However, it is one thing to believe in God, or to believe that there is a God, and quite another to believe God. But living faith involves trusting the promises of God. We are people who live by trust in His promises. We trust God who fulfills His promises by graciously revealing His righteousness in the gospel. Why? Because God is faithful through the ages. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.